Kapag ganun, kung gaano mo kabilis na nakuha, ganoon din kadaling maglaho ng hindi namamalayan. Sanay sa trabahong bukid si Dodong, 10 taon lamang siya nang matutong mag-araro ng palayan ng tiyuhin niyang si Mang Asyong. Kaya nang subukin niya ang buhay sa lungsod ay hindi na siya nahirapan. Sa katulad niyang walang pinag-aralan, construction worker, iyon lamang ang madali niyang mapapasukang trabaho. Hindi naman siya nagrereklamo kahit nagaano ito kahirap. Pinalaki rin siyang may takot sa Diyos at laging paalala sa kanya ng kanyang lolo Benny na isang manggagamot na lumaban ng patas sa buhay at huwag man lamang ng kapwa. Lagi nitong halimbawa ang buhay nito noon. Tinalikuran ako ng mga kapatid ko kasi ginamit ko sila para yumaman. Hindi ako kumuha ng taong sasahuran. Pinangako ko lamang sa kanila na kapag malaki na ako ay bibigyan ko sila ng kabuhayan. Pinaasa ko sila. Hindi yun nangyari kasi iniisip kong sayang ang perang naipon ko na. Ayun, nilayuan nila ako. Hanggang ngayon ay hindi nila ako mapatawad. Ang aking mga napundar, unti-unting nawala ng magkasakit ang tiyo mo na pinakamamahal kong anak na bunso. Ngunit hindi rin nailigtas ng aking pera. Lumala ang kanyang karamdaman hanggang sa mamatay. Naubos lahat ng pera at pundar kong ari-arian. Nawalan pa ako ng anak. Kinamuhian pa ako ng aking mga kapatid. Kaya hindi talaga ang manloko, apo. Lagi mo yang tatandaan. Ito ang madalas at paulit-ulit na kwento sa kanya ng kanyang lolo Benny. Kaya kahit magdildil na lamang siya ng asin, ang malagay hindi siya nanloloko ng kapwa. Uwian at madilim ang panahon kaya nagmamadali siyang hinanap ang foreman para kunin ang kanyang sahod. Kabaro, nakita mo ba si foreman? Tanong niya sa kanyang kasamahan nang mahirapang mahanap ang foreman. Sahuran na kaya siyempre nangangailangan din siya ng pera. Nasa tapat ng gusaling ito, Kabaro, sa loob ng kapihan. Doon siya naghihintay. Hindi mo pa ba nakuha yung sahod mo? Hindi pa eh. Salamat, Kabaro, mauna na ako. Paalam niya. Agad niyang tinungo ang kapihan sa tapat. Naroon ito at nakaupo sa isang sulok ng mesa. Dodong, halika na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo dito. Saan ka ba nagsususuot at ngayon ka lamang? Ako na lang po ang hindi nakakakuha ng sahod, foreman. Hindi naman yon. May mahalagang bagay lang tayong dapat na pag-usapan. Anong bagay po yun, foreman? Mukhang napakahalaga niyan. Tatapatin na kita, Dodong. Ayoko ng sip-sip na tauhan. Ako po bang tinutukoy niyo, foreman? Kailan naman po ako naging sip-sip sa inyo? Sa akin hindi, pero kay engineer. Kay Engineer Noli, tiyak ako. Nakita ko at ng ibang mga tauhan ko. Ay, malabong mangyari yun, foreman. Hindi ko magawang magsisip-sip. Hindi talaga. Talaga lang ha. Kasi nakita ko kayong nag-uusap kahapon. Tungkol saan naman kaya ang pinag-uusapan ninyong yon? Ayun po ba? Tinanong sa akin ni engineer kung madalas bang mag-overtime lahat ng mga kasamahan ko. 4 lang naman kaming madalas, di ba, foreman? Kami lang ni Rex at ng 2 pa. Hindi may pintang galit sa mukha ni foreman. Madilim ang anyo nito. Hindi matukoy kung ano ang nais nitong gawin. Kuyom ang kanyang mga kamay at panayang higop ng kape at sigarilyo. Galit ka po ba sa akin, foreman? Naging totoo lang naman ako. Gusto mo bang magsinungaling ako? Tanong niya ngunit tinanong lamang siya nito pabalik. Bakit mo kailangan magkwento pa? Siniraan mong yung mga kasama? Po, wala naman po akong sinabing iba. Kung ano lang ang naging tanong, yun lang din po yung sinagot ko. Hindi ko gagawing manira ng aking kapwa. Hindi kagaganda ng buhay ko yon. Hindi ito tumugon. Tahimik nitong kinuha ang sobre na nakapangalan sa kanya. Walang paalam itong tumayo at siya'y tinalikuran. Tahimik na lamang siya habang binubuksan ang kanyang sobre. Napakunot ang kanyang noo ng silipin ng laman. 1,000 lamang iyon. Agad niyang tinawag ang foreman. Bakit po 1,000 lang ito? Hindi ba't 1,500 ang sahod ko ngayon? Araw-araw ako nag-o-overtime. Huwag mo ako niloloko. Tamang halaga ang binigay ko sa iyo. Sa lahat ng sinahuran, ikaw lang ang may reklamo. Nasa iyo na ang buo mong sahod. Kaya huwag mo akong gawa ng isyo. Kung magkaganon lang din naman ay mainam pang huwag ka na lamang magtrabaho.
Huwag naman ganito, Foreman. Nagtatrabaho ako ng maayos. Ayusin niyo naman ang trato niyo sa akin. Bakit ba bigla niyo na lamang akong pinag-iinitan ngayon, malibang maging mabuting tao? Hindi ito umimik. Diretso na itong lumisan. Lumukot ang mukha niyang nakatingin sa batugang foreman niyang baliwala lamang na iniwan siyang tila walang naging problema. Wala siyang magawa kundi ang umalis na lamang din. Mabigat ang loob na umuwi sa kanyang inuupahang bahay. Ang sabi ni Lolo, masama ang manlamang. Pero itong si Foreman, matagal ko nang nababalitaan na madaya talaga. Pero umaasenso naman. Ano ba talaga? Tanong niya sa kanyang sarili. Alam niya kasi ay nakapagpatayo na ng subdivision si Foreman dahil marami ng tauang nadaya nito. Dati naririnig lamang niya sa bibig ng ibang haka-hakang iyon. Ngayon ay aktual na niyang naranasan sa kamay mismo ng Foreman. Ang hirap ng walang pinag-aralan, niloloko na lang tayo ng kapwa natin. Kaya mahirap maging mahirap. Anya sa kanyang sarili. Wala rin siyang magawa kung aalis siya sa kanyang trabaho saan naman siya maghahanap ng mapapasukan. Tiniis pa rin niya yon. Kinabukasan ay nagtrabaho pa rin siya kahit masama ang loob sa kanilang foreman. Lumapit sa kanyang isang kasamahang si Rex. Ganon din ang reklamo nito sa katulad niya. Ang sabi ni foreman, ako lang daw ang nagre-reklamo. Yung pala ikaw din. Hayaan mo na, pera lang yan. Ang pera madaling kitain. Ngunit ang tiwala mahirap nang maibalik. Sana lamang ay magbago pa siya. Huwag sana umabot sa punto na makahanap siya ng katapat sa kanyang ginagawang hindi mabuti sa kapwa. Wika niya. Habang nag-uusap ay nadaan si Foreman at inutusan silang bumaba sa unang palapag ng gusali. May aayusing kable ng kuryente sa likod. Magrereklamo sana ang kanyang kasama dahil hindi nasakop ng kanilang trabaho ang inuutos nito. Mason sila, hindi electrician, ngunit mabilis niya itong sinaway. Hayaan mo na lang, foreman siya kaya karapatan niya na utusan tayo. Ano ka ba, Dodong? Kahit tauhan lang tayo, dapat alam natin kung anong ating karapatan. Oo nga't foreman natin siya, pero ang usapan ay pagiging mason. Anong alam natin sa kuryente na inuutos niya sa atin? Tahimik siyang napaisip. Ang hirap talaga ng walang pinag-aralan. Kahit karapatan sa sarili ay hirap tukuyin. Sa huli ay wala ring nagawa si Rex kundi ang siya'y samahan. Kahit masama ang panahon, kaliwat ka ng pagkulog at paggidlat, marahil ay dahil buwan na naman ang Agosto. Maulan, mahangin, lahat ng atake ng kalikasan ay naglalabasan. Ano gagawin natin? Iyang kable ng kuryente na tinutukoy ni Foreman na sumahid sa lupa ay tiyak nakabukas yan. Nataon lang na nasira dahil sa bagyo. Hindi dapat tayo magpauto kay Foreman. Ayoko pang mamatay. E di bumalik na lang tayo sa itaas. Sabihin natin sa kanya na delikado itong pinapagawa niya sa atin. Dito na lang tayo, Dodong. Hayaan mo siya sa taas. Mamaya pagdidiskitahan na naman tayo ng walang bodong Foreman na yun eh. Papagalitan tayo nun, Rex. Pagkasilip na wala tayong ginagawa, hindi naman natin alam kung paano gagawin yung kuryente na sumahid sa lupa dahil sa sobrang lakas ng hangin. Nakatayo lamang sila ni Rex sa harap ng ginagawang 5 palapag na gusali nang biglang gumuhit ang kidlat sa kanilang paligid. Tungo yun sa malaki at pabilog na disenyo ng haligi. Hindi pa napipinturahan subalit maganda na sanang tingnan, ngunit sa tindi ng pagkidlat ay natipak ito sa gitna at kitang-kitang guhit ng kidlat. Sobrang init pa ng haligi nang hawakan niya yon. Grabe, ganun pala ang kidlat pag tumama ang tindi. Parang kinakain yung haligi. Ang laki na sira natipak yung malaking parte sa gitna. Wika ni Dodong. Ang kasamang si Rex ay takot na lumapit, kaya siya lamang ang naroon sa tapat ng haligi. Lumayo ka dyan, Dodong, baka muling tumama ang kidlat, delikado. Hindi na yan, isang beses lang yan aatake. Hindi ka sigurado, ikaw talaga, Dodong, mapapahamak ka niyan eh. Wala nga yan, hindi na babalik yun sa kanyang dinaanan. Wala sa sariling sagot niya nang may mamataang puting bagay. Para yung perlas na nakasiksik sa tipak ng semento. May kataasan kaya naghanap siya ng pwedeng patungan. Pinilit niya yung sunggitin gamit ang putol na bakal. Lumagitik iyon at nahulog sa sahig. Ano yan? Anong bagay ba yan? Tanong ni Rex na mahinang lumapit para tignan ang puting bagay na yon na parang perlas ang kinang. Sinlaki ito ng daliri ng sanggol sa palasingsingan. Maingat niya yung kinuha at hinipan upang mawala ang mga alikabok.
Hindi ako sigurado nito pero tingin ko ito yung sinasabi nilang pangil ng kidlat. Parang ito yun eh. Napatitig muli si Rex at saglit na tinapunan ng tingin ng haligi na tinamaan nito. Oo nga no, napakaswerte mo naman. Sa 1,000,000 beses na pagtama ng kidlat sa kalupaan, 1 beses lang itong nagiiwan ng pangil sa kanyang bakas. Napakaswerte mo, Dodong. Ikaw ang panalo sa 1,000,000 kataong nagtatangka na magkaroon ng ganyang bertod. Talaga ba, Rex? Ano naman kayang gagawin ko rito? Dahil sa hindi ka naman tinamaan ng kidlat, kailangan mong buhayin ng bisa ng kapangyarihan ng pangil nito. Kailangan kumonekta sa iyo ang bertod nito. Paano? Ano gagawin ko? Lulunukin ko ba? Narinig ko dati ang mutya ng bahay pukyutan, nalunok, nagkaroon ng malakas na katawan. Hindi ganyan, Dodong. Depende naman kasi yan sa mutya. May lolo akong albularyo. Alam niya kung paano gagawin ang ritual. Ano mang uri ng bertod ang taglay mo. Tiyak akong pagagaanin nito ang buhay mo, Dodong. Napakaswerte mo talaga. Talaga ba, Rex? Kapag totoo talaga yung sinasabi mo, naku, kasama agad kita sa pagyaman. Sabay tayong yayaman kung totoo man yan. Talaga ba? Hindi mo ako makakalimutan. Ang daming mahilig mga ako, hindi naman nangyayari eh. Dodong, kapag nasa rurok na ng tagumpay, sus, nakakalimutan ng pangako. Hindi ako magiging ganon. Pangako ko sa iyo yan. Oo, kung totoo ang sinasabi mo, hindi mo pagsisisihan na minsan ay minakilala kang Dodong. Totoo yan ha. Bukas na bukas din liliban tayo sa trabaho. Biyahing probinsya tayo. Tinitiyak ko sa iyo, Dodong. Kumislap ang mga mata ni Rex. Positibo sa naging pananaw nito. Pati tuloy siya ng gabing yun ay hindi makatulog. Iniisip ang mga sinasabi ni Rex. Kinabukasan ay maaga pa lamang sa kanyang inuupahan sa kwarto si Rex. Bihis na bihis. Daig bang may ipapasyal na babae? Ano ba naman yan? Kagigising mo lang? Pasensya na. Umaga na ako nakatulog eh. Kainaman, bilisan mo na. Ang init maglakad patungong Ilaya mamaya. Malayo pa naman ang bahay nila Lolo Amboy sa kalsada. Reklamo ni Rex. Hindi na siya naligo pa. Diretso bihis na't ipinaligo ang halos lahat ng pabango sa buong katawan. Tapos ay niyaya na si Rex. Okay, tara na. Yun na yun. Ang tindi. Parang kidlat ka na rin kung kumilos ah. Nagmamadali ka kaya eto na. Nakatawang lumabas si Rex sa kanyang silid. Diretso agad sila sa himpilan ng bus. Saktong-sakto ang kanilang pagdating. Paalis na ang bus na sasakyan nila. Patungo na yung norte. Habang nasa biyahe ay hindi pa rin mapakali si Dodong. Hindi may paliwanag ang kasabikan sa kanyang nadarama ng mga sandaling yon. Daig pa niyang patungo sa opisina ng sweepstakes para kumuha ng premyo. May katagalan ng biyahe. Nasa 5 oras iyon. Ngunit may kailangan pang lakarin bago makarating. Nasa higit kalahating oras din yon at hindi pwedeng sumakay dahil masukal na. Kahit habal-habal ay hindi makakapasok ron. Pagdating nila sa lugar ay tuwang-tuwa ang pamilya ni Rex. Halos buong sityo ay kanyang angkan, ngunit mababait ang mga tao ron. Uy, si Kuya Rex! Halos sabay-sabay ang mga pamangkin niya na naroon sa bakurang naglalaro. Patakbon lumapit ang mga ito sa kanya at yakap sa paa nito. Ginugulo-gulo ni Rex ang buhok ng mga yon. Dinukot niya sa kanyang bulsa ang napakaraming baon na candy tapos ibinigay lahat yon sa mga bata. Yan, hatiin niyo lahat yan ha. Utos ni Rex at dumiretso na ulit silang maglakad papasok sa bahay ni Lolo Amboy. Lolo Amboy? Abay, ang tagal mong hindi umuwi, Rex ah. Mukhang gustong-gusto mo na ang buhay sa syudad. Bungat ni Lolo Amboy nang malaman nitong siyang parating. Narinig nito sa bibig ng ibang mga apo. Hindi naman lo, sayang lang ang pamasahe saka syempre, ang daming trabaho. Kaya lang naman kami nandito ngayon lo dahil sa may kailangan kami sa'yo. Uwi ka ni Rex sabay lingon sa kanya. Agad siyang lumapit kay Lolo Amboy at nagmano. Magandang gabi po, Lolo. Abay, kaawaan ka ng Diyos. Ito ba ang may kailangan sa akin na po? Anong nangyari dito? Naengkanto ba? Aba, ang laki ng katawan nito ah. Takot ang engkanto nito, katawan pa lamang. Biro pa ng matanda. Ikaw talaga, Lolo, napakahilig mong magbiro. Pero oo, Lolo, siyang may kailangan sa'yo.
Sige mamaya na yan. Kumain na muna tayo ng tanghalian. Kanina pa ako gutom eh. Abay tanghaling tapat na. Opo lo, tamang-tama, may dala akong pansit. Paborito mo to. Kaya bumili muna ako sa bayan. Tumawang matanda. Tuwang-tuwa sa pasalubong ni Rex. May dala rin itong isang lata ng gatas ng Alaska at isang malaking lata ng biskwit. Kaya paborito ko talagang itong apo kong si Rex eh. Alam mo ba sa lahat ng aking apo, ito lang ang lagi nakakaalalang bilhan ako ng pasalubong tuwing nagbabakasyon. Kwento nito kay Dodong. Habang kumakain ay napunta sa kung saan ang kanilang usapan hanggang sa nasambit ni Rex ang tungkol sa pangil ng kidlat. Hindi ka isa lang na albularyo, Lolo? May tangan ka ring anting-anting, hindi ba? Ay, sikreto yun, apo. Ikaw ang magmamana ng bagay na yon. Lo, biniyayaan ng anting-anting itong kasamaan ko sa trabaho. Alam kong ikaw lamang ang makakatulong sa kanya. Buhayin mo ang bertud ng kanyang mutya, Lolo. Natigil sa pagnguya ang matanda. Tinitigan siya at pagkatapos itinignan muli ang apong si Rex. Napakaswerteng tao nitong kaibigan mo, Rex. Sakalain mo yon. Pangil ng kidlat. Matindi yon. Pwede mong gamitin sa sabong. Tiyak na ikayayaman mo ang pagkakaroon ng pambihirang bertud ng kalikasan. Talaga po, Lolo. Talaga naman. Yayaman ka nga sabi, Dodong eh. Narinig mo yon? Ito naman, binibiro lang tayo ni Lolo. Maniwala ka naman. Walang biro sa sinasabi ko, Dodong. Pero wag mong ipagyabang at lalong wag mong gamitin sa kung ano man ang maidudulot nitong kasamaan. Kahit kailan hindi ko po ginawang mang-apak ng kapwa, Lolo. Lagi kong iniisip ang balik na karma. Ayos lang na ako ang naagrabyado. Wag lang ako yung mga aagrabyado. Minsan naman talaga marami akong nagawang pagkakamali ngunit hindi ko naman yung sinasadya. Ay oo naman, natural sa ating mga tao yan. Hindi naman tayo perpekto. Ang mahalagay kung saan tayo nagkamali, doon natin babaguhin ang ating buhay. Nakakatuwa naman po. Parehong-pareho kayo ni Lolo Benny kung mangaral. Namiss ko tuloy ang lolo kong yun. Tumawa ang matanda. Matapos niyang sabihin yon, pagkatapos ay kumain at marami na silang napag-usapan. Kung saan-saan napunta yon. Palakwento si Lolo Amboy kaya hindi sila nawawala ng tapiko. Lagi ring may pasobrang mga biro. Hindi nila namalayan ang oras hanggang sa masilip ni Rex ang relong pambisig nito. 3:00 na ng hapon. Pwede na rin, di ba? Abay, oo, teka lang sandali. Pumasok ka na sa loob, Dodong. Palitan mo ng kulay pulay ang damit mo. Naku po, wala po akong pulang damit, Lolo. Sa totoo lang, hindi ko hilig yung pulay. Meron ako, bigyan na lang kita, Dodong. Kailangan mo to sa ritual kaya wala kang magagawa. Kahit hindi mo gusto ang kulay, kailangan mo pa rin itong suotin. Naku, salamat Rex. Ikaw talagang totoong swerte na dumating sa akin eh. Ay sus, dahil lang sa damit natuto ka naman bola. Mabuti yan nang sa ganun eh, hindi ka na rin mahirapang manligaw. Manligaw ka dyan, kahit nga sarili ko hirap ko pang buhayin, manliligaw pa ako. Manliligaw ako kapag milyonaryo na ako, kaya maghihintay ang mga babae dyan na atat sa akin. Tumawa si Lolo Amboy nang marinig yon. Pagkatapos ng ritual, kahit 10 babae pa'y kaya mong buhayin kapag nagsunod-sunod ang swerte mo sa buhay. Pero syempre hindi mo gagawin. Abay mawawalan ng bisa ang mutya kapag hinaluan mo ng kalokohan sa buhay. Hindi naman po ako mahilig sa babae, Lo. 28 na ako ngunit hindi ko pa nasubukang manligaw. Ay kaya naman pala nagkatagpo kayo nitong si Rex eh. Abi 26 na, nagtatago pa rin sa kwarto kapag may bisitang dalaga sa bahay. Nayari na. Tumawa si Rex habang kamot ang ulo. Si Lolo talaga, alam mo namang may pinapaaral pa akong mga kapatid sa kolehiyo. Kapag ginawa ko manligaw, syempre yayayain ko yung mamasyal. Eh anong igagastos ko? Yung pang-allowance ni Nena at ni Maya? Tumawa si Lolo Amboy, maging si Dodong. Saka na tayo manligaw kapag ganda ng bulsa natin sa pag-aasawa, yung tipong hindi tayo mapapahiya sa babae. Sumang-ayon dito si Rex. Agad na rin itong naghalungkat ng pulang damit. Pinapili siya nito, may polo, may sando at may t-shirt ngunit. Siyempre, doon siya sa sando kung saan siya komportable. Pagkatapos suotin yon, ay nagpasalamat siya at pumasok na sa silid ni Lolo Amboy kung nasaan ang altar ng matanda.
Dito madalas nito binubuhay ang bisa ng tangan nitong anting-anting. Halos kalahating oras mahigit nilang ginagawa yon. Pagkatapos gawin ay ramdam niya ang kakaibang gaan ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may humiwalay sa kanya at ramdam niyang kasakasama pa rin ito kung ano man ang bagay na yon. Nasa iyo na ang mutya, isang ganap ka ng antingero. Ang mutya ng pangil ng kidlat ay may taglay na kakaibang kakayahan at lakas. Nasa katawan mo na ito at pwedeng-pwede mong gamitin sa tandang panabong. Tinitiyak ko sa iyo, kapag ginagamit mo sa tamang paraan ng bertud na ito, lahat ng pamilya mo ay magkakaroon ng magandang buhay. Hindi na ito mawawala pa sa hanay ng inyong pamilya, sa mga anak mo, sa mga susunod pang henerasyon. Maliban na lamang kung dadalhin mo ito sa iyong kamatayan. Mahabang litanya ng matanda. Naintriga siya sa sinasabi ni Lolo Amboy. Tila nawalan siya ng interes sa trabaho kaya nagpaalam siya umuwi sa kanilang probinsya. Mas di hamak na malayo, sumakay pa siya ng bus pagkatapos ay nagbargo, nagbus muli hanggang sa marating sa kanila. Ngunit nangako siya kay Rex na babalik siya sa probinsya ng mga ito pagdating ng tamang panahon. Tuwang-tuwa ang kanyang barkada at kaanak nang makita siya. Ang ibang barkada niya ay may karga-karga laging mga anak, ngunit siya'y wala pa rin kahit nobya. Kaya puro kantsaw ang inaabot niya mula sa mga ito. Tumahimik kayo, akala nyo naman nakakatuwa. Tingnan nyo nga yung mga itsura nyo, saka ng asawa nyo. Mukhang losyang, hindi man lamang magawa kahit magsuklay. Saka yung itsura nyo para kayong mga ermitanyo, ipinagmamalaki nyo pa talaga. Personala naman yan, Dodong. Masakit masyado Kung makapagsalita ka naman, parang hindi ka tropa. Reklamo ni Tikboy. Personal din naman yung palunokso nyo sa akin Anong labas niyan? Parang hindi ako lalaki, ganun ba? Ay nako, iniisip ko lamang yung magiging asawa ko. Ano yung kahihinatnatan niya sa ganitong sitwasyon no? Palibhasa, wala kayong pakialam sa mga asawa nyo Ang mahalaga sa inyo ay makaraos lamang. Iyang-iyang mga ito sa kanyang pagiging prangka. Sanay din naman silang tatlo sa batuhan ng totoo. Kaya alam niyang hindi rin magbabaguan lahat. Ganoon pa rin sila sa dati, mahilig magprangkahan, ngunit pinagtatawanan lamang. Gayunpaman, alam niyang matatauhan ang mga ito sa kanyang sinasabi, ngunit bigla din niyang iniba ang kanilang usapan nang maalala ang kanyang lolo. Ang mabuti pa'y samahan niyo na lang ako. Pupunta ako sa bahay ni Lolo Benny. Simula nang makarating ako dito kahapon, hindi pa ako nagawi sa kanyang bahay. Tiyak na hindi na naman ako pauuwiin hanggat hindi nalalasing ng kanyang tuba. Nako, mukhang masarap yan. Magpapaalam muna kami sa aming asawa. Baka sa silong kami mamaya patulugin Oo nga, paano? Alam na lasinggero noon, nag-asawa ng laging galit sa amoy ng inumin. Tuloy, tuwing okasyon na lamang makakainom. Mamaya magsisinungaling na naman yung may kaarawat sa kapitbahay. Nako, Botchoy. Hiyang-hiya naman ako sa asawa mong adik sa madyong. Ikaw talaga, Tikboy, nasisira ang araw kapag hindi makapunta ng madyungan yung asawa mo Tugon naman ni Botchoy. Inawat na niya ang mga ito at baka magkapikunan pa. Kanya-kanya ang mga itong nagpaalam sa asawa. Maya-maya pa'y nasa bahay na niya muli ang mga yon. Agad silang umalis patungo sa kabilang sityo. Nasambit ng mga ito na dalawang tandang ng kanyang lolo ay talo sa nakaraang pintakasi o taunang piyesta ng kanilang baryo. Dati naman laging ganadores ang tandang ng Lolo Benny mo. Ngayon hindi na. Parang kulang pa sa kondisyon. Ano kayang nangyari? Papamahiin at marunong kumilati si Lolo sa manok pagdating sa sabong. Lagi nga niyang paulit-ulit na sinasabi, puting manok lamang ang dapat isabong kapag maliwanag ang buwan. Maliban sa talisayin, ang talisayin naman daw ay pwede sa liwanag at pwede rin sa kadiliman. Kahit kasi gaano karami ang pamahiin ng Lolo Benny talong-talo talaga sa mga tandang ng bagong lipat na sabongero dito sa atin. Kompleto sa bitamina at bakuna, lahat ng mga tandang ni Mang Romeo. Ang magaling at mayabang na sabongerong galing Mindanao. Mahabang kwento pa ni Tikboy. Meron na ditong sikat na sabongero. Abay, matindi siguro. Oo, Dodong. Kaya nasa kabilang baryo sikat yun. Daan-daang tandang ang pag-aari ng taong yun. Balita ko'y nanalo daw kasi sa loto. Ang perang panalo galing sa sabong tinaya ng loto. Pumaldo ng doble-doble. Kaya naisipang magnegosyo ng manok na panabong. Ayun, naging tanyag dito sa buong bayan.
Mahabang kwento din ni Tikboy. Magandang swerte yun ah. Minsan lang may maswerteng manalo sa loto. Abay oo, maganda nga. Ubod naman ang sama ng ugali kaya walang naging maayos na kapitbahay. Dadaan at titingin lang daw sa harap ng bahay, nagagalit agad yun eh. Grabe naman pag-uugali yun, Butchoy. Hindi pala mahihingan ng tulong kapag nasa emerhensya. Hindi mo nga matignan kahit sa harap ng bahay, hihingan pa kayo ng tulong. Halos walang dumadaan sa tapat ng bahay ni Mang Romeo na yan kasi masama yung ugali nun. Sagot ni Tikboy. Natigil ang kanilang usapan nang may mamataang owner type jeep na papalapit. Maingat silang pumalikid. Bigla namang bumilis ang takbo ng sasakyan. Nang tumapat na sa kanila'y bumusina yun na sobrang lakas. Ang yabang naman nun. Sino ba yun? Sa tapat talaga natin bubusina. Yun na yun, Dodong. Yung sinasabi namin sa'yo. Anong iyon na yun? Siya yun, si Mang Romeo. Ang ikinukwento namin sa'yo. Siya yun. Medyo may konting yabang lang talaga, no? Si Mang Romeo pala, ang kulot na singkit na yun. May oras din yung kayabangan niya na yan. Anong konting yabang ka dyan? Sobrang yabang talaga. Ano namang gagawin mo? Lahat dito nakatingala sa kanya. Ano siya, Diyos, para tingalain? Kahibangan. Wala akong gagawin. Hindi ako gagawa ng kahit na ano. May Diyos na nakatingin sa ating mga kilos. Kaya alam kong ang ganyang ugali ay hindi nagtatagal sa pagtatamasa ng karangyaan. Totoo talaga kasing takot lahat sa kanyang mga tao rito. Kapag daw kasi galing ng Mindanao, matapang. Kaya hinahayaan na siyang maging siga. Aba, bakit tayo mga Bisaya ba mga duwag? Subukan niya ako at makikita niya ang hanap niya rito sa Bisaya. Kinakain dito mga siga. Baka hindi niya alam. Si Chiria naman yung kinakain nating siga, Dodong eh. Yung cornic. Ito talaga si Tikboy, nagtatapang-tapangan itong kaibigan natin. Kinukuros mo naman ang mga linyahan niya eh. Ewan ko sa inyo, mang wala kayong kwentang kausap. Kayo sasampulan kong kainin dyan eh. Biro lang naman, Dodong. Ito naman eh, di na mabiro. Mabilis na tugon ni Tikboy. Ngunit maging ang bibigay nanginginig kapag kumikibot. Lihim na lamang siyang natawa sa kanyang barkada. Noon pa man nervyoso na talaga itong si Tikboy. Lalo na kapag nakikita siya nitong galit na. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Benny ay nakabihis ito at nakahanda ang isang tandang na panabong. May bigkis na pulang panyo ang noo nito at nakatali pa mismo sa noo. Unsa naman yan, Lo? Parang sasabak tayo sa gera niyan ah. Biro ni Dodong sa lolo nito dahil sa pulang telang nakabigkis sa noo. Pastilan, ikaw yan, Dong. Ay, samahan mo ko. Isasabong natin itong tandang ko at tiyak na panalo ito ngayon. Kapilugan ng buwan ngayon eh. Tignan mo itong tahid niya oh. Ay dito palang makikita kong panalo na itong August ko. Sigurado ka bang panalo yan, Lo? Mukhang kulang pa sa kondisyon. Huwag na kaya munang ilaban yan. Sus ka diha, Apo. Wala ka bang bilib sa lolo? Kapag sinabi kong mananalo ang manok ko, mangyayari yan. Ako pa ba'y matagal ng sabungero? Tumawa lamang siya. Sumenyas kay Tikboy na ito na ang magdala ng August na tandang. Ngunit nang hawakan nito ni Tikboy ay mabilis itong sinaway ni Lolo Benny. Hay, pastilan, bitawan mo. Huwag mong hawakan, ay pasaway man oh. Utos nito kay Tikboy na tila ba nayayamot pa. Bakit balo? Kami na ang magdadala ng tandang mo, mabigat yan. Matanda ka pa naman at mahina na ang tuhod mo. Naku Dong, kaya kung tong tandang ko, bawal itong hawakan hanggat hindi makakarating na sabungan at magkabitan ng tari. Kayo talaga, mga wala kayong alam tungkol sa sabong eh. Nagkatinginan lamang silang tatlo. Namataan niya ang isa pang tandang na nakatali. Naisipan niyang isabong yon at gagamitin ang kanyang anting-anting. Lolo, bigyan mo naman ako ng isang tandang, regalo mo sa akin. Alam ko namang hindi ka madamot sa akin eh. Ay oo naman, sige Apo, pumili ka dyan. Kahit saan dyan pwede kang mamili. Sayong-sayo agad ang mapipili mo. Tuwang-tuwa siya nang sabihin yon ng kanyang lolo. Agad niyang hinuli ang kanina pang tinitignan at natitipuhang tandang. Dinala niya yon sa sabungan kasama ni Lolo Benny. Saan ba may sabong ngayon, Lo? Doon sa malayong baryo pa. Dumaan na nga dito ang magarang sasakyan ng mayabang na sabungerong si Roming eh. Napakayabang talaga nun. Pwede namang dumaan sa kabila. Dito pa talaga sa harap ng aking bakuran. Pinagmumukha tuloy akong patay gutom.
Tawanan din si Tikboy at Butchoy sa hinanakit ng matanda. Diretso sila sa paradahan ng tricycle. Malayo ang kabilang bayan kaya kailangan nilang sumakay. Pagdating nga doon ay nagsisimula na ang sabong. May bitbit na bihag na ang tauhan ni Mang Roming. Pumuwesto muna siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Medyo may kalayuan ng mga tao sa sabungan. Sinigurong walang makakakita sa kanyang gagawin. Dinukot niya ang pangil ng kidlat sa kanyang bulsa pagkatapos inilagay sa kanyang bibig. Ibinabad niya sa kanyang laway at may katagalan. Pagkatapos idinura niya ang laway sa bunganga ng tandang. Sarap na sarap din itong nilunok yon. Nagsimula nang maging magaan ang katawan ng tandang niya. Panay ang kaskas nito at hindi mapalagay. Gusto nang lumaban. Lihim siyang napangiti at iniluwa niya ang pangil ng kidlat sa pulang tela at muling itinago sa loob ng kanyang bulsa. Bumalik siya ng sabungan. Nasa gitna ng ruweda ang tandang ng kanyang lolo. Napapalaban na ito at sa tandang ni Mang Romeo. Noong unay mabagsik pang tandang ni Lolo Benny, nagpapakitang gilas ito sa gitna ng ruweda, ngunit kalaunan ay unti-unti itong nangihina. Laylay ang mga balikat ng matanda nang makitang nagsimula ng madehado ang kanyang tandang. Nang salpukin ito ng kalaban ay hindi na ito nakailag pa. Tinamaan ito ng tari sa kanyang dibdib, nasundan pa yon, umabot sa 3 tama bago tuluyang nanghina. Idineklara na ng sentensyador na panalo ang tandang ni Mang Romeo. Muli ay dismayado na naman si Lolo Benny. Uminit ang buong katawan ni Dodong. Alam niyang reaksyon ng pangil ng kidlat yon. Nilapitan niya ang kanyang Lolo Benny at binulungan ng ayos lamang yon dahil siya na ang bahala. Lihim niyang iniabot sa mananari ang tandang nabigay sa kanya ni Lolo Benny. Ito ang susunod na lalaban. Ibinigay na rin niya sa liyamador ang kanyang logro. Logro 11 muna siya ngayon. Unang sabak pa lamang ng tandang. Itinapat ang kanyang tandang sa sweater muli ni Mang Romeo. Yari ka sa akin ngayon, Mang Romeo. Ako ang magiging katapat mo simula ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili. Nagsimula ng hiyawan. Marami ang natuwa sa tandang ni Mang Romeo. Ganadores nga naman. Hindi na yata mabilang kung ilan na ang panalo ng tandang nito. Patuloy ang laban. Patuloy ang hiyawan. Siya ay tahimik na nakatayo sa loob ng ruweda. Sa harapan ng kanyang tandang ay nasa tabi niya ang liyamador. At kaharap niya si Mang Romeo na kanina pa mapang-uyam ang mga ngiti. Para bang siguradong sigurado na ito sa panalo nito. Sa huli ay napansin din nito ang kakaibang liksi at taas ng lipad ng kanyang tandang. Maging si Lolo Benny ay tuwang-tuwa sa nakitang labanan. Ganadores ang tandang ni Mang Romeo kaya ayaw nitong patalo. Gusto nitong higitan pa ang lipad ng kanyang tandang ngunit hindi nito magawa. Sa huli ay nanghina na ito ngunit marunong itong umilag sa atake ng tari. Para talaga itong magaling na atleta na sanay na sa labanan. Ngunit kalaunan ay unti-unti na ring nagduda mga Kristo mananaya ng logro o pusta sa panig ng tandang ni Mang Romeo. Sige, konting hirit pa. Sambit ni Dodong. Halos hindi na lumilipad para makipagsalpukan ng tandang ni Mang Romeo. Umiilag ito ng umiilag. Napapangiti siyang tinitignan ito. Patagal ng patagal ay mas lalong nagiging ganado sa laban ang kanyang tandang. Hindi ito napapagod. Sa isang salpok pa lamang nito sa tandang ni Mang Romeo ay natamaan na nito ang kalaban. Malalim ang pagkasugat. Pasok sa katawan ng tandang ang lahat ng talim ng tari. Sobrang namangha mga sabongerong naroon. Ang lakas ng tandang na yun ah! Sambit ng isang sabongero. Hindi na nga agad nakabawi pa ang tandang ni Mang Roming. Diretso itong nangisay na wala ng buhay kaya itineklarang panalo ang tandang ni Dodong. Tuwang-tuwa si Lolo Benny maging ang kanyang mga barkada, si Tikboy at si Botchoy. Panalo rin ang mga ito ng malaking halaga dahil nagtiwala rin ng mga ito sa galing na taglay ng kanyang tandang. Samantalang hindi may pinta ang mukha ni Mang Romeo. Ito ang unang beses na natalo ang isa sa mga ganadores niyang tandang. Hindi ito papayag na hindi makabawi kaya gusto nitong matapat muli sa tandang niya ang isa pa nitong tandang. Nakachamba ka lang bata, babawiin ko agad ang labang ito. Ikaw pong bahala, Mang Romeo. Nakangising wika ni Dodong.
Buong loob niyang nagtiwala sa taglay niyang mutya. Hindi siya nito bibiguin, maging sa kanyang tandang. Lumapit pa si Lolo Benny at binulungan siya. "Huwag mo nang labanan yan, apo. Iyan ang pinakaganadores niyang tandang, maniwala ka. Napakagaling niyan. Kawawa ang tandang natin." "Lo, kahit ngayon lang magtiwala ka sa tandang mo't sa iyong apo. Mananalo tayo, tinitiyak ko yun." "Sus ko oy, pastilan niwa. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob na yan para kalabanin ng ganadores na tandang ng taong may saltik pa naman?" Tinawanan niya ang sinabi ng kanyang Lolo Benny. Pinakalma niya ito at sinenyas ang si Tikboy na ilayo ang kanyang lolo sa kanya dahil muli na maglalaban ang tandang nila ni Mang Romeo. Kampante itong matatalo siya, ngunit hindi siya nagpatinag at lalong hindi siya nabahala. "Magpaalam ka na sa iyong tandang. Isang salpukan lang yan." Siguradong sigurado tayo sa tandang natin ah. Ako kasi alam ko sa sarili ko na magaling itong tandang ko. Hindi ko pagdududahan to. Ikaw rin ba, Mang Romeo? Kaya mo bang ibigay ang buong tiwala mo sa iyong tandang? "Oo naman, saksi ang lahat ng mga nakikinig rito ngayon. Makinig kayo." Sigaw pa nito. Hiyawan ng mga tao sa paligid. Sinabing malinaw nilang narinig. "Sige lang. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong iparating sa lahat, Mang Romeo." "Abay, oo naman. Kilala niyo ako. Isa akong magaling na mananabong na nagmamay-ari ng mga ganadores na tandang, hindi ba?" Bulyawan ng mga nasa paligid. May sumasang-ayon at may nayayabangan. Natawa na lamang rin siya sa reaksyon ng mga tao. Patango-tango lamang siya. Hindi alam kung ano ang nais iparating ng lalaking kaharap sa maraming sabongero. "Kayong lahat, malinaw niyong naririnig ito. Kahit walang kapalit, kapag matatalo pa itong pinakaganadores kong tandang, sinasabi ko sa inyo, ibibigay ko sa lalaking ito ang aking bagong bili na owner type jeep. Abay, mahal yon." Iyawan ng mga taong naroon. Lihim siyang napangiti. Mukhang mapapasubo si Mang Romeo, lalo at maraming mga tao ang nakarinig nun. Nagsimula nang magtagisan ng tapang ang dalawang tandang. Hiyawan ng mga taong naroon. Sabik na siyang mapabagsak ng kanyang tandang ang kalaban. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ng mayabang na si Mang Romeo. Ilang sandali pa'y pumaibabaw na ang kanyang tandang. Napataras si Mang Romeo nang makitang nasa ibabaw ang tandang nito sa kanyang alaga. Gigil na gigil ito at ilang saglit pa'y binitiwan nito ang kanyang tandang at naghandang salpukin ng kalaban. Mabilis naman itong nakailag kaya hindi natamaan ang tandang nito. "Kita nyo na, ang galing ng alaga ko, hindi ba? Alam na alam niya kung paano umilag." Wika pa ni Mang Romeo. Lalo lamang nayabangan ng ibang naroon, ngunit parang hindi ito napansin ni Mang Romeo at patuloy pa rin sa pagyayabang. Unti-unting mas nagiging agresibo ang kanyang tandang. Habang tumatagal, mas lalo itong lumiliksi at mas nanggigigil na gapiin ang kalaban. Sunod-sunod na atake nito kaya biglang kinabahan si Mang Romeo. Hanggang sa hiyawan ng mga tao nang makitang pangmalakasang pagsalpok muli ng kanyang tandang na ganadores sa kalaban nito. Bumaon muli ang buong tari sa katawan ng kalaban. Hindi na ito makalaban pa at diretso nang umupo sa ruweda. Nangihina, tila inaantok. Hinihintay kung kailan babawian ng buhay. Kaya itineklarang panalo ng sentensyador ang tandang ni Dodong. Sobrang humanga ang kanyang mga Kristo at kapwa mananabong, lalong-lalo naman ang kanyang lolo. Hindi pa nga nito nailaban kahit minsan ang tandang na ito dahil ayaw lumaban kahit pag-aasa lamang sa mga kasamahan nitong tandang. Ngayon ay bigla na lamang naging ganadores. Natalo pa nito ang hindi matukoy kung gaano na ba ito katagal na naging ganadores. "Paano yan, Mang Romeo? E di akin na yang sasakyan mo." "Sa tingin mo magiging totoo yun? Ganun ko lang kadaling ibibigay ang sasakyan ko." "Abay, ewan ko sa'yo. Ikaw naman ang naglabas ng pangakong yan, di ba? Ikaw lang." "Ay, biro lang yun. Hindi mangyayaring ibibigay ko yun sa'yo." Narinig ito ng mga tao sa paligid kaya pinagtawanan si Mang Romeo. Hiyang-hiya ito na makarinig ng hindi magandang salita mula sa iba. "Parang 7 taong balatang kumakabawi ng kanyang binitiwang salita, oh." "Delikado ang taong ito, hindi marunong tumupad sa usapan eh." Ilan sa mga naging reaksyon ng mga taong naroon sa paligid.
Hindi ito makatingin sa mga tao. Huwag kasing mayabang. Kung hindi mo naman pala kayang panindigan, ikaw lang din naman ang napahiya. Ang sabihin mo'y talagang gustong-gusto mo rin itong aking sasakyan. Ang kapal ng mukha mo. Sa isang maling salita lang, hindi mangyayari yun. Natawa na lamang siya rito dahil sa pagiging talo ng mga tandang nito ay para na itong isang bugnuting bata. Hindi na ito muling lumaban. Nawala na rin siya ng interes kaya nagpasya na siyang bukas na muling lalaban. Tuwang-tuwa ang dalawang kaibigan na sumama sa kanya. Bukod sa dalang bihag, malaki rin ang naging panalong pera ng mga yon. Maging ang lolo Benny niya'y nabawi ang natalong pera dahil sa muling pagkapanalo. Mukhang kakaibang dodong na ngayon ang kasama namin ah. May dalang swerte sa buhay. Oo nga dodong, pansin ko rin yun. Ang gaan ng pasok ng pera sa akin ngayon, lalo na sa sabong. Apo, may tangan ka bang anting-anting? Saan mo nakuha yon? Hindi siya makatugon sa biglang naging tanong ng kanyang lolo Benny. Si lolo talaga, saan mo naman nakuha yan? Kunwari ay tanong niya rito. Tumawa rin ang matanda. Binawi ang sinabi nito at sinabing sinuswerte lamang siya sa araw na yon. Huwag ka na munang bumalik bukas po. Swerte ka kasi ngayon kaya tiyak bukas ay mamalasin ka ng 3 beses. Tumawa siya at tinanong ang matanda kung bakit nito yon nasabi. Ngayon ko lang narinig yan lolo ah. Kung swerte pala ngayon, bukas malas naman. Abay ganyan talaga yun apo. Bakit yung sayo lolo? 3 sunod-sunod na malas? Nagalit ito sa kanyang naging tanong kaya mabilis niyang binawi yon. Lolo, biro lang naman, yaan mo sa susunod. Ikaw naman ang magkakaroon ng ganadores na tandang. Talaga, mangyayari yan. Anong akala mo sa akin walang swerte? Lihim na napahagik-gik si Natikboy at Butchoy. Kumikibot ang uso ni Lolo Amboy habang naglalakad patungong paradahan ng tricycle. Kinabukasan ay balik ulit sila sa sabungan, ngunit silang 3 na lamang at hindi na nila pinaalam pa kay Lolo Benny. Nakatitiyak kasi silang hindi ito papayag at sasabihing mamalasin silang lahat. Pagdating sa sabungan ay laging nauuna sa kanila si Mang Romeo. Pormadong-pormado ito kaysa kahapon. Ngayon ay may suot na itong malaking alahas na ginto sa leeg, may gintong relo rin at singsing. Yayamanin masyado na walang makahihigit pa kahit na sino. Siya kaagad at ang kanyang tandangan napansin nito. Hoy, iyan pa rin ang tandang mo. Kawawa ka naman. Tiyak mamaya unang sabak pa lamang wala na. Pulutan na yan kaagad ng mga tauhan ko. Sad nito patungkol sa hawak niyang tandang. Ayos lang yon, ganun talaga. Paano, mahirap lamang isang ako. Tumawa itong nakatingin sa kanya. Kawawa ka naman, ngayon umaasa kang yayaman dahil sa isang tandang na yan. Dahil lang panalo ka kahapon. Sa tingin mo may hawak ka pa rin bang swerte ngayon? Hindi natin sigurado. Malay natin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamaya. Tinawanan lamang siya ni Mang Romeo. Nakapamayuwang pa itong hinagod ng tingin ng kanyang tandang. Umiling itong nakatitig sa kanya. Wala talagang kadating-dating itong tandang mo. Parang Bisayang manok na pansahog sa papaya at malunggay. Nginitian lamang niya ito sabay tango. Ganun po ba? Ayos lang. Ang mahalagay mukha lang pero hindi talaga siyang may sasahog. Pangasar pa niya. Hindi umimik ang dalawa sa kanyang likod. Takot ang mga itong makisali. Mainam na rin ang hindi na magkaroon pa ng gulo. Hindi na rin nagtuloy-tuloy ang kanilang usapan dahil lumapit na ang mga kinauukulan sa sabungang yon. Kinuha na rin ng mananari ang kanilang tandang. Kinabitan na ito at nagumpisa na ang sabong. Mainit laging labanan dahil alam ng lahat kung gaano kagaling lahat ng tandang ng kilalang milyonaryo sa kanilang bayan. Mukhang nakahanap na ng katapat ng mga ganadores na tandang ni Mang Romeo ah. Dinig niyang wika ng isang sabongero mula sa kanyang likod. Oo nga, tignan nyo, abay misteryoso itong lalaking ito. Wari ko'y may tangan itong anting-anting. Kakatuwang binata, tiyak akong malayo ang mararating ng pagiging sabongero nito. Lihim siyang napangiti. Halata man na may tangan siyang anting-anting, hindi pa rin maaaring ipagyabang niya yung mga yon. Sa karamihan ng lihim na yon, nabigay sa kanya ng kalikasan. Mag-uumpisa pa lamang ang salpukan ng 2 tandang sa ruweda ay nagkainitan na ang 2 panig. At iyang reaksyon ng mga Kristo at sabongero.
Kalmado lamang siyang nag-aabang sa kilos ng kanyang tandang. Unang hirit pa lamang ay napataras na si Mang Romeo dahil kamuntik matamaan ng tari ang tandang nito. Kinindatan niya ito nang mapatingin sa kanya. Bigla namang nandilim ang kanyang anyo. Hindi na ito tumingin pang muli sa kanya. Mayabang nito nilagay ang dalawang kamay na puno ng alahas sa kanyang baywang. Isa pang sagupaan ay dinig na dinig sa iyaw ng tandang matinding sakit na tama ng tari nito sa dibdib. Walang awa itong sinugod muli ng tandang ni Dodong. Hindi tinigilan hanggat hindi tuluyang naninigas sa mga paa nito. Hindi may pintang pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Mang Romeo. Hindi nito matanggap ang pagkatalong muli ng mga ganadores na tandang. Magkasunod yun na 3 beses nangyari. Mukhang tiklop na talaga ang milyonaryong sabongero sa bagong sibol na sabongerong ito. Ano kaya ang lihim nito sa tuloy-tuloy na pagkapanalo? Tanong ng isang sabongero sa kasama nito. Tuwang-tuwa si Tikboy at Butchoy. Malaki ang halaga ng perang napanalunan ng mga yon. At hindi pa doon natatapos ang laban. Tuloy-tuloy yon hanggat may lumalaban sa kanyang tandang. Hindi siya susuko, lalo naman ang kanyang alaga at ang kanyang mutya. Sa araw na yon, 5 sunod-sunod na panalo at 2 sa tandang nabihag ay kay Mang Romeo. Malaking halaga ng perang naiuwi niya. Malaking karne rin ang naging hapunan at tamang-tama dahil kaarawan ng bunsong kapatid niyang si Lino. Tiyak na tuwang-tuwa ito dahil may panganda na sa kanyang kaarawan. Mamaya na tayo umuwi ah. Medyo masaya talaga ako ngayon. Ang laki ng pera ko ngayon at sa totoo lang, ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala ba si Mrs. na panalo ko lang to. Baka sabihin niya nagnakaw ako nito. Sad ni Tikboy. Alam mo Tikboy, sa totoo lang, sugal naman talaga itong sabong eh. Pero kapag panalo at malaking halaga gaya ngayon, mas mainam na gamitin mo sa mabuting bagay. Ibili mo ng lupain. Di ba wala kayong sariling lupa? Yun, malaking bagay na may sarili tayong lupa. Tama ka dong. Ako nga ayoko nang makitira sa kanila ng biyanan ko eh. Kaya malaking bagay ang panalo kong ito. Makapagpapatayo na ako ng sarili ko nitong bahay. O di ba Butchoy? Minsan sa sugal may magandang bagay na mapapala sa iyong buhay. Pero syempre hindi ko sinasabi na maging adik tayo sa sugal. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Tataya lang kayo kapag sa tandang ko. Kapag hindi ay wag na wag. Masasayang ang pera nyo. Ako man ay sasabong lamang kapag sigurado akong panalo. Sayang ang pera. Ang hirap pa namang kumita ng salapi ngayon. Naku, sa totoo lang, naniniwala na talaga akong may anting-anting kantangan eh. Yung punganga mo naman, Tikboy, baka akala mamaya ng mga nakakarinig eh, totoo yung sinasabi mo. Depensa pa niya. Nasa harapan sila ng tindahan ng beer. Parang totoo naman kasi, wala ba talaga dong? Isa ka pa, Butchoy eh. Sige pat, wala na kayong libreng beer sa akin. Ay, pero lang naman. Ito naman, sige na. Wala ka ng anting-anting. Inuulan ka lang talaga ng napakaraming swerte ngayon. Mabilis na pagbawi ni Tikboy. Matapos kumuha ng beer, ay sa dalagang tindera na nakatuon ang kanilang atensyon. Nako, mukhang nasa tamang tindahan tayo ngayon ah. Ano bang ibig mong sabihin, Butchoy? Takang tanong pa ni Tikboy. Subi niya sa bibig nito sa dalaga patungo kay Dodong. Titig na titig siya sa dalaga. Nakalimutan na ni Dodong na may kasama siyang 2 usoserong kaibigan. Biglang umubo si Tikboy sabay lapit sa dalaga. Binibini, maaari bang malaman ang iyong pangalan? Rosa po ang pangalan ko, Manong. Aray, ang sakit naman sa baywang nun. Nagmumukha na tayong matanda nito eh. Tumawa si Butchoy kaya napalingon dito si Tikboy. Mukha na talaga tayong kuya, aminin na natin. Pero itong pogi namin kasama, baka pwedeng papormahin natin, hindi ba? Palingon-lingon siya't hindi alam kung ano ang sasabihin. Napagkaisa na naman siya ng 2. Kung mabait naman, bakit hindi? Dalaga naman ako. Hiyawan ng 2. Tinignan ng dalaga si Dodong kaya mas lalong hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Kaya inunahan na siya ng 2. Mabait itong si Dodong, binibining Rosa. At sa tingin ko pa lamang bagay na bagay talaga kayo, bo. Saad ni Butchoy. Talaga ba? Sabi ng tatay naman, pwede na akong tumanggap ng manliligaw sa bahay ngayong ganap na akong guro.
Talaga Rosa, isa kang guro. Ang swerte ng kaibigan namin. Narinig mo yun Dong? Sabat naman ni Tikboy. Kayong dalawa talaga Tikboy Butchoy. Manahimik nga kayo. Pag ang tatay niyan para kayari tayong tatlo. Tumawa ang dalaga. Magsasaka ang tatay ko pero ipinagmamalaki ko siya ng lubusan kasi nagawa niya akong pag-aralin sa pagiging guro sa kabila ng lahat. Nakakatuwa naman pala, isang tunay na dakilang ama. Oo, tama ka. Biglang may parating na lalaki na may hawak na tandang. Sinong dakilang ama? Biglang tanong ni Mang Celso, ang ama ni Rosa na galing ring sa bungan. Kinuha nito ang suot na natibong sombrero habang karga pa rin ang tandang. Ikaw po tay, ikinukwento kita sa kanila. Inikot nito ang matapang nitong tingin sa kanila. Pasimple siyang umubo at niyero ang bote ng alak. Bigla siyang itinuro nito kaya napangisi siya sabay tango. Tama, ikaw yun. Ang pumaldo ng 5 beses. Abay turuan mo ako ng sikreto. Lumapit pa ito sa kanya at humarap sa kanyang tapat. Magandang hapon po. Mang Celso, tawagin mo na lang ako Mang Celso. Alam mo natutuwa ako sa iyong bata ka. Kahapon pa kita napapansin eh. Ano bang sikreto mo at palagi kang pumapaldo? Napaubo siya sa tanong na yon. Naku po Mang Celso, nagkataon lang talagang sinuwerte ko. Hindi iba talagang nakikita ko. Giit pa nito. Inimbitahan pa siya nitong dumalo sa kaarawan nito sa susunod na araw kaya napangiti si Tikboy at Butchoy sa kanya. Samahan ka namin, huwag kang mag-alala, Dodong. Sabat naman ni Butchoy. Natagalan ng kanilang usapan at ang hindi nila alamin naroon sa tabing tindahan si Mang Romeo. Nagsimula ng tiktikan siya at nagdududa na rin itong may tangan siyang anting-anting. Matapos sa kanilang pag-uusap ng ama ni Rosa ay nagpaalam na siyang umuwi. Kaarawan ni Lino na kanilang bunso, kailangan sa hapunan ng karne ng kanyang mga bihag na tandang. Kailangan pa niyang mamili ng mga idadagdag sa mga lulutuin. Isang masamang balita ang sumalubong sa kanya pagkabungad pa lamang sa pintuan ng kanyang ama. Anak, pinapaalis na tayo na may-ari ng lupaing ito. Binigyan na lamang tayo ng 2 araw. Salubong agad sa kanya ng kanyang ama. Bakit ang bilis naman niya tatay? Alam naman ni Ginoong Pilar na dito tayo umaasa, hindi ba? Nagbibigay din naman tayo ng ating parte sa produkto. Sinabi ko nga rin yan anak, kaso sabi naibenta na talaga at gusto nang kunin ng may-ari. Ayos lang tay, wala naman na tayong magagawa pa. Huwag ka mag-alala pa. Paghahanap ako agad ng mabibiling lupa para sakahan. Para na rin patirikan ng bahay. Tingin ko sapat na itong naipon kong pera. Pasensya ka na anak, ipinanganak na mahirap ang tatay mo eh. Ako ang babawi tay, balang araw magiging buhay marangya kayo. Ipaparanas ko ang masaganang buhay sa inyo ni nanay. Pangako niya sa ama. Ang gusto niya ng gabing yun ay magsaya na muna para sa kaarawan ng kanilang bunsong kapatid. Naaawa siya sa kanyang mga magulang. Simula na namulat siya sa mundo, puro kasalatan ng kanilang naranasang magpapamilya. Kaya gusto niya na ring magkaroon ng mga ito ng buhay na marangya. Kinabukasan ni maaga pa lamang ay nasa bahay na nila si Ginoong Pilar at si Mang Romeo. Ipinakilala ito ni Ginoong Pilar na bagong may-ari ng lupa. Kaya naman pala minamadali silang makaalis. Talagang pinag-iinitan siya ni Mang Romeo. Sana naman binigyan niyo kami ng kahit 1 buwang palugit, Ginoong Pilar. Masyado niyo naman kaming minamadali. Wala na akong magagawa pa, Dodong. Kailangan ko rin ng pera. Gustong-gusto ng kunin ang nakabili ng lupa. Kaya ano pang magagawa ko? Mag-uusap na lang kayo nitong si Romeo. Mauna na rin ako. Hindi na po kailangan. Ngayon din naalis na kami agad sa lupang ito. Hindi pa naman kami siguro maghihirap kung mawawala ito sa amin. Alam mo Dodong, mabilis akong kausap. Pwede mo akong pakiusapan. Basta ba magkakaintindihan tayo sa kondisyon. Nako, wag na Mang Romeo. Sa'yo na yung kondisyon mo. May utak at prinsipyo pa rin naman ako. Kami ng aking pamilya. Sayo na itong lupain mo. Dismayado si Mang Romeo ng talikuran niya. Alam niyang ginagawa nitong ipitin siya dahil sa pagiging talunan nito. At nagsisimula pa lamang dahil maraming susunod na pagkatalo ang susunod. Siya lamang din na nakakaalam ng bagay na yon dahil bawal niya yung sabihin sa iba.
Nang araw ding yun ay nagbayad siya sa mga kapitbahay para maghakot ng kanilang mga gamit. Lumipat muna sila sa tirahan ng kanyang lolo. Sakto namang may binibentang lupain ang kaibigan ni Lolo Benny. Nasa 3 hektarya yon. Binili niya kaagad yon dahil malapit lamang yon sa tinitirahan ng Lolo Benny niya. Sa lolo niya ang lupang ito, ngunit maliit lamang din. Hindi nga umabot ng kalahating hektarya. Talagang ipinanganak silang laing mahirap. Iyon ang katotohanan. Nang mabayaran niya ang lupa ay unti-unti na rin silang nagpatayo ng bahay. Gamit pa rin ang perang panalo niya sa sabong. Mas lalong pinag-initan siya ni Mang Romeo. Madalas itong napapadaan sa kanilang lupain at tinitignan lagi ang pinapatayo niyang bahay. Tiyak na hindi matatapos yan. Kung ang pinagawa mo'y maliit at gawa sa kugon at kawayan, siguro maniniwala akong matatapos. Pero yung konkretong yan, sa sabong lang kayo umaasa. Paano kung matatalo kayo sa susunod? Matetenga yan, sinasabi ko sa inyo. Imbis na patulan yun ay hinayaan na lamang niya. Patuloy siya sa kanyang pangarap. Hindi na ito lumalaban sa kanya. Samantalang kung saang lungsod na siya nakarating para sa larangan ng sabong, wala nang pumapatol sa kanyang tandang sa kanilang baryo at sa karatig pa. Nakilala ng ganadores ang nag-iisang tandang niya at kinakatakutan ng lahat ng sabongerong nakakakilala sa kanya. Wala siyang pagpipilian kundi ang dalhin ng tandang sa mas malayong bayan, sa malalaking syudad, kung saan malalaki ang pustahan. Kaya madalas malaki ang naiuuwi niyang pera. Umabot minsan ng tig-100,000 hanggang 200,000. Mabilis niyang naipagawa ang malaking bahay. Konti na lamang at tapos na ito. Nang malaman ni Mang Romeo na nakakarating siya sa ibang malalaking bayan at nagkakaroon ng malaking panalo'y ginaya rin siya nito. Alam nito na malaki ang kapistahan sa karatig bayan, kaya doon ito pumunta. 100,000 agad, isang logrohan lamang. Ngunit isang malaking maling hakbang dahil natalo lamang ito at sa kagustuhang makabawi, muli na namang tumaya ng 100,000. Talo pa rin. Umabot yun ng 250,000. Halos magwala ito sa laki ng perang natalo. Hindi na ito makakabawi at sunod-sunod na ang pagiging talo nito sa sabong. Madalas napapabalita ang pagiging talo nito habang ang gamansyong kalaking bahay na pinapatayo ni Dodong ay malapit nang matapos. Makalipas din ang 3 buwan na panliligaw niya kay Rosa ay sinagot na siya nito. Anak, napabalitang binebenta raw ni Mang Romeo ang buong lupain na dating pag-aari ni Ginoong Pilar ah. Balita ng kanyang ama, isang umaga habang nagkakapi sila. Bilihin mo tay, maganda ang lupain yon. Bukod sa mataba ang lupain, malapit din sa ilog. Hindi tayo mahihirapan sa tubig kapag may proyekto tayong pananim. Yun din ang sabi ng nanay mo, kaya tiyak na tuwang-tuwa yun kapag nalaman na tayo ang nakabili. Nasa na ba ang nanay? Ang aga-aga hindi siya mahagilap sa bahay. Nasaan pa nga ba Siyempre naglalako na naman ng gulay. Si nanay talaga, sinabi ko nang wag na siyang maglako pa at kaya ko naman kayong buhayin eh. Nakakahiya daw sa iyo anak. Si nanay talaga oh. Ako na lang pala ang pupunta kay Mang Romeo mamaya tay. Wala naman akong pupuntahan eh. Uwi ka pa niya sa ama. Matapos ang almusal ay agad siyang gumayak para makausap si Mang Romeo. Pagdating sa bahay nito'y nanibago siya dahil mangilan-ngilan na lamang ang mga tandang na mga alaga nito. Nakita siya nito na nakatayo sa harap ng bintana. Dahil na rin sa kahol ng mga aso ay lumapit ito ng may pagtataka. Anong itim na hangin ang nagdala sa iyo rito? Itim na hangin talaga Mang Romeo. Maganda po ang intensyon ko kaya puting hangin ang nagdala sa akin. Umalis ka na tayo kitang kausap. Pilosopo ka pa naman. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa iyo ah. Nandito ako para bilhin ang binebenta mong lupain. Ano? Lalong hindi ako papayag kung ikaw ang bibili. Kaya umalis ka na. Alis! Mang Romeo naman, maging mabuti ka naman nang sa ganun ay hindi ka kakaramahin ng marami. Sa galit nito walang alinlangan itong pinunot ng baril at pinagbabaril siya. Inubos nito ang bala ng kalibre 45 nito. Ngunit nakapagtataka na ilagan niya lahat yon. Nagulat si Mang Romeo sa nasaksiyan. Hindi ito makapaniwala sa kanyang ikinilos. Ano bang uri ka na nilalang? Bakit kasing bilis ka ng kidlat kong umilag? Gaano kabilis kumilos sa mga alaga mong tandang? Ganun ka rin. Konektado kayo ng iyong tandang.
Naku po Mang Romeo, nagkataon lang yon. Pero ang ginawa mong ito sa akin hindi ito biro. Ipapupulis kita't ididemanda. Talaga, anong ikakaso mo sa akin? Nakalimutan mo na ba na nasa teritoryo kita? Kalupaan ko pa rin yung inaapakan mo. Kahit tumakbo ka kaliwat kanan, lahat ng lupaing yan ay sa akin. Kaya trespassing ka sa lugar at wala kang maikakaso sa akin. Nanginginig ang kanyang mga laman sa galit. Tila bagamunggo kalaki ang tingin niya kay Mang Romeo. Ngunit bigla niya naalala ang bili ni Lolo Amboy. Mabilis niyang hinupa ang galit na nararamdaman niya at muling kinausap ng maayos si Mang Romeo. Wag na kayong isip bata, Mang Romeo. Alam nating pareho na kailangan mo ng pera kaya mo binibenta ang 10 hektaryang lupain na dati isinasaka namin. Bakit? Kakayanin mo ba ang presyo? Magkano ba? 15,000 bawat hektarya. Gawin mo ng 20, walang problema sa akin. Tinitigan siya nito ngunit hindi niya ito pinansin. Ang gusto niya ay makuha ang lupain. Matagal ito bago tumugon subalit sa huli ay pumayag na ito. Tuwang-tuwa siya dahil sa huli ay maibibigay na niya sa kanyang tatay ang pangarap nitong lupa. Dati pa nito pangarap ang lupaing yon. Kahit nasa 2 hektarya lamang ang lupain na palayan ay malawak pa rin yon. Saka maraming pananim na kahoy at punong prutas. Balang araw ay aanihin na nilang magkakapatid. Matapos mabayaran yun ay kinausap siya ni Mang Romeo ng masinsinan. Magkikita naman tayong muli bukas sa bahay ni Kapitan. Ani Dodong at nagpaalam na doon sila gagawa ng kasulatan at pirmahan ukol sa lupain upang makatiyak siyang hindi siya nito lulukoyin. Aalis na sana siya nang bigla siyang tawagin nito. Nilingon niya ito at hinintay kung ano ang sasabihin. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Kamunti kitang mapatay dahil lamang sa galit at inggit na meron ako sa iyo. Napakunot ang kanyang noo at lumapit siyang muli rito. Galit? Inggit? Para saan naman yon? Galit kasi simula nung dumating ka, pakiramdam ko inalipat na sa iyo ang swerte ko. Inagawan mo ako ng titulo. Bumagsak na rin ang kabuhayan ko. Nakakainggit dahil ikaw na lamang lagi ang bukang bibig ng mga tao. Hindi ko intensyon na galitin at inggitin ka, Mang Romeo. Tao akong lumalaban ng patas. Tao akong katulad mo'y may malaking pangarap. Hindi sa sarili kundi sa buong pamilya. Kung ano man ang swerteng meron ka, dapat pinangalagaan mo. Huwag mong bantayan ang buhay ko. Ang sa akin ay tuloy-tuloy na. Yung sa'yo, palyado. Paano? Hindi ka nakatuon sa iyong sarili. Sa akin ka lagi nakatingin. Ako ang ginagawa mong batayan. Hindi tama yon. Kanya-kanya tayo ng direksyon. Kanya-kanya tayo ng buhay. Tahakin mo ang daang nakalaan sa'yo. Huwag mo akong lingunin. Nandun ka na, lumingon ka pa sa akin na nag-uumpisa pa lamang. Tignan mo tuloy ang nangyari sa buhay mo. Hindi pa man huli yan lahat, Mang Romeo. May pag-asa ka pang bumangon. Huwag mong hayaan na lamunin ng inggit at galit yung pagkatao mo. Ikaw pa rin ang masusunod. Ang utak mo at hindi ang puso lang. Masyadong mababaw yon. Tila nagising ito at umiyak. Humingi muli ng patawad. Naiintindihan niya ito at tao lamang din ito kaya pinatawad niya. Muli itong nagumpisa sa buhay. Hindi na ito nakatuon sa sabong kundi sa negosyo. Minabili itong 10 hektaryang niyugan. Doon ito nakatuon sa pagkukopra. Minsan na lamang ito nagsasabong at pampalipas oras na lamang. Siya man ay nag-focus na lamang sa mga nabiling palayan. Nakabili din siya muli ng malawak na lupain kaya pinatamnan niya yon ng kape. Nagsisimula na siyang makilala sa kanilang bayan. Napagtanto niyang dapat talaga'y magsumikap upang magkaroon ng maraming pera dahil sa mundo hindi ka makikilala kung wala ka nito. Dahil nakita niyang matibay na ang pundasyon ng kanyang pagkakapirahan ay nagdesisyon na siyang magpakasal. 31 na siya, 3 taon na rin ang nakakalipas mula nang umusbong ang swerte sa kanyang buhay. Marami na siyang naipundar, bahay, lupa at mga sasakyan. Panahon na para sa sarili. Pagkatapos may kasal kay Rosa ay niyaya niya ang asawa na puntahan ng bayan ng kaibigan. Gaya ng kanyang ipinangako sa maglolo, babalik siya sa mga ito kapag may pagyayabang na siya tungkol sa swerteng naging instrumento rin ng maglolo. Ikaw talaga yan, Dodong. Ang taba-taba mo na, ang laking tao mo pa naman. Tumawa siya sa nagimpunan nito. Yung kaibigan mong may tangan ng mutya ng kidlat, ito na ba yun?
Tanong ng mas tumanda pang si Lolo Amboy. Oo lolo, ako to si Dodong. Gaya ng pangako ko, babalikan talaga kita. Naku ano na, hindi ba tama ako? Inuulan ka ng swerte dahil sa bertod ng kidlat. Ngumiti siya, tinaplos ang likod nito. Oo lo, at nandito ako para bahagian kayo ng swerteng yon. Nakangiti niyang wika. Ipinagpatayo niya ng konkretong bahay si Lolo Amboy. Maging si Rex ay pinatayuan niya rin ng bahay. Niregaluhan niya ito ng mga gintong alahas. Binigyan ng sasakyan at negosyo. Alam niyang marami pang swerte ang darating sa kanya, kaya hanggat maaari gusto niyang maging maganda ang buhay ng lahat ng mga malapit sa kanya. Kaya sa'yo binigay ang mutyang yan dahil alam ng may lalang na ikaw ay may mabuting puso. Magpapatuloy lamang ang biyayang tinatamasa mo ngayon, Dodong. Salamat po, Lolo Amboy. Huwag kang mag-alala dahil hanggat tuloy-tuloy ang biyaya, hindi ko ipagdadamot ito sa iba. Marami pa akong matutulungan. Asahan mo po yan. Naniniwala ako sa puso mo, Dong. Kung nagawa mo nga pa rin ang pangako mong babalikan mo kami, iyan pa kaya. Tignan mo nga yung pinatayo mo na bahay. Ako lang naman mag-isa pero ang laki. Kinumpleto mo pa yung gamit. Ang bahay ni Rex abay hindi bastang bahay yan, namasyon na yan. Oo nga po, Lolo Amboy. Akala ko talaga katulad ito sa iba na magaling gumawa ng pangako. Hindi na nga ako umasa kay Dodong sa totoo lang. Kaya hindi ko inasahan at hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na may mansyon na ako. May sasakyan pa ako at negosyo. Tumawa lamang si Dodong sa naging reaksyon ni Rex. Salamat na marami, Dodong. Napakagandang buhay ang ibinigay mo kay Rex. Siyempre lo, hindi ko titipirin ang aking kaibigan. Halos kalahating taon silang pumirmi sa lugar na yon bago umuwi sa Visayas. Marami pa siyang pangarap gawin at alam niyang suportado siya ng asawa at pamilya. Lalo na ng tadhana na nagbigay ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at sa buong kaanak at mga kaibigan. Bawat isa naman ay may magandang swerte sa buhay. Panapanahon lamang yan. Kung ang ngayon ay hindi umaayon sa iyo, umasa ka sa susunod na sa iyo na